Affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras natin mga ka-agri, 5 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Adlaw kita Miyerkules, March 5 to 2025, day 64 over 365 days. Maping aga sa aton nga tanan mga ka-agri, and welcome sa usa na naman ka-informative nga episode sa aton programa Usapang Agrikultura. Kaupod naton sa Master Control si BOS Luis Halalon ngan Israel Taro nan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako liwatan niyo kaupod Charmaine Perito para aton pagharampangan ang mga impormasyon san makabago nga kinadman ngan oportunidad para sa aton mga parauma, mga parapangisda, mga negosyante sa agrikultura ug adton mga may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre nagpapadayo ng aton misyon sa bulig sa Department of Agriculture ngan Presidential Broadcast Service.
So yes mga ka-agree, no? May dagita pakiana. May daba panahon nga nababara ka kamo sa bagyo, nababara ka sa baha, kathuraw, no? Nakakaapekto san pag-uma. Pwede man kita gahumano nga makontrolan panahon pero pwede kita mag-andam. Yan na nga adlaw aton pagharampangan ang DRRM Information System. So na ba ini nga DRRM Information System? Paano naton malilikyan o mapapahamubo ang epekto san kalamidad sa agrikultura? Nano ang mga pamaagi nga ginihimo sa Department of Agriculture para sa Disaster Risk Reduction and Management, DRRM. And paano naton magagamit ang mga impormasyon nga nakuha tikang sa DRRM Information System para proteheran ang aton panginabuhi. So yun ang adlaw, may nagita resource person para magpahayag sa importansya sa DRRM sa agrikultura. Kasugbong naton si Engineer Maria Luisa Capili, ang DRRM Focal sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8. So antes kita mag-proceed sa naton diskusyon, ato nanay pamatian ang jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture, ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Alright, ngayon para sa uluhan sa naton mga agri-updates. Dublihonan utang, Department of Agriculture, ginkalambag nga dugangon ang loan para sa mga parauma ug para pangisda. Presyo san humay, ginbabantayan, mga parag-uma proteheran. $1 billion agro loan sa World Bank masesilihan na sa maabot bulan Hulyo.
Ang kompleto nga detalye sa aton mga agri-updates sugan aton tupiko, DRRM Information System, igsusunod kahumanlasan pipra ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOTR na kumpletuhin sa ikalawang quarter ang fuel subsidy distribution sa mahigit 1.3 million na benepisyaryo mula UV Express drivers, tricycle drivers hanggang sa mga delivery riders. Pinapabuti natin ang lagay ng ekonomiya. Pinapalakas din natin ang kakayahan ng Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng mahalagang armas ng edukasyon, magandang kalusugan at trabaho. Malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan ay inilaan para sa mga ito. Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwan sa bagong Pilipinas. Matatagpuan sa loob ng New Clark City Development ng BCDA ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. We are upskilling the required human capital that will run businesses and will drive prosperity. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Upang hasain pa ang galing ng bawat kawani nito at tuparin ang layunin ng Pangulo na maging top investment destination ang Pilipinas, inilunsad ng Philippine Economic Zone Authority ang kanilang PEZA Academy. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nilunsad doon namin yan para i-enhance yung capacity buildings doon sa mga empleyado ng PEZA officers, magkaroon ng upgrading sa kakayanan nila through various training. Layunin ito is how we can be as agile as our multinational corporations na locator. So we need to be updated on the recent developments, technology trends. hindi lamang pagsasanay ng mga kawani ng PEZA ang gustong makamit sa PEZA Academy, dagdag ng PEZA. The other aspect is how we can share all these emerging technologies with the rest of our locators. So, ginagawa natin ito para makasuporta ho tayo sa mga locator companies natin. Hindi lang sa skills training, upskilling, pati ho yung developing the local supply chain, global value chains para sa ganun ho, lahat ng local content, as much as possible, dito nila gagawin sa Pilipinas kaysa ini-import pa nila. Bahagi ito ng pagpapalakas ng PEZA upang suportahan ang mga adhikain ng Administrasyong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sa ilalim ng 8-point agenda ng kagawaran ng kalusugan ng Administrasyong Marcos, hindi na lang pangarap ang masiglang Pilipinas. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ginawang accessible ang pagbabakuna, interbensyon sa nutrisyon, serbisyong maternal at mental health at pinag-ibayo ang kapabilidad sa pagdetect, paggamot at pagkontrol sa mga sakit na hindi nakakahawa o non-communicable diseases para sa mas ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo. Pinaunlad din ang teknolohiya para sa mas mabilis na serbisyo. Para sa bawat komunidad, ang kalusugan ay pangunahing prioridad. Naisabatas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Layo nitong gawing maayos ang pamamahala sa mga daanan ng mga barko at iba pang mga sasakyan sa loob ng ating teritoryo sa pamamagitan ng pagtatag ng Maritime at Aerial Policy. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security, nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Bibigyan linaw ng Pilipinas ang mga ipinagbabawal na gawain at pananagutin ang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Sa bagong Pilipinas, ang kapakanan ng bayan prinoprotektahan at pinangangalagaan. Usapang Agrikultura.
ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras natin mga ka-agri, 10:07 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. And maaram ba kamo nga usasan pinakadako nga problema sa aton mga parag-uma, mao ang epekto san kalamidad. Adaan bagyo, baha, kathuraw, peste, ini nga tanan nakakarubat san aton mga uma. Nawad-an sin kita, dako nga pagkalugi, nga nagre-resulta sin kakulangan sa pagkaon. Pero salamat sa teknolohiya, may din na kita DRRM Information System nga makakabulig sa aton. So nano ba ini nga information system? Usay ni nga sistema kundiin makikita ang mga impormasyon tikang sa weather agencies, remote sensing technologies ngan real-time monitoring san mga uma. Gingagamit ini sa Department of Agriculture para magpahibaro sa mga parag-uma kung may peligro nga kalamidad. Ngan nabulig ini sa paghimo sin tama nga desisyon kung kinahanglan na ba mag-ani, magtutudlok sin mga safety measures. Ngan nabulig nga maginandam ang mga parag-uma ug para pangisda. And para naton mahibaroan ang importansya sini nga information system, aton makakaupod aton resource person, Engineer Maria Luisa Capili, DRRM Focal sa Department of Agriculture, Region 8, para pagtukib sa naton tupiko DRRM Information System. Aton pamatian. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga listeners at viewers sa ating farm radio programs, Usapang Agrikultura, na napapakinggan sa Radio Pilipinas, Sogod, Kalbayog at Borongan every Monday to Friday from 5 o'clock to 6 a.m. sa umaga. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang DA Regional Office, may dakita DRM section, Underhand Operations Divisions or FOD, nga headed by Sir Rodel Macapanyas. DRRM means Disaster Risk Reduction Management. Ako naman ang DRRM Focal. May dala upat nga staff ang DRRM responsable habugos nga rehiyon 8 or haunom nga probinsya ang anhin 143 nga municipality. So upat la talaga ito nga ada DRRM. Habugos ito nga Region 8. Yan na. Ang responsibilidad han DRRM section amo ang pagtimangno han mga damages and losses han agriculture sector. Tungod han mga kalamidad sugad han tropical storm, tropical cyclone, shoreline, habagat or north to east monsoon, the easterlies or amihan or east-west monsoon, and low pressure area or LPA, and La Nina, El Nino, drought, dry spell, flooding, landslide, earthquake, ESF or African swine fever, and bird flu. So, dida na come up ang DRRM section. Now, para maging madagmit ang reporting system han mga damages and losses caused by those calamities, nag-establish in online reporting system. Amo ini nga DRRMIS, meaning Disaster Risk Reduction Management Information System. So, ito nga system, information system, aada ang mga capture form templates nga amula ang dapat gamiton para umabot hadi central office. Amo ini ang pamaagihin pag-submitin reports about damages and losses ha mga affected areas ng farmers for possible funding ha Department of Agriculture. It is either
QRF or Quick Response Fund or INDRIM Fund or the National Disaster Risk Reduction Management Fund. Amo ini ang dagko nga mga kantidad or the capital outlay sugadahan mga infra facilities or irrigation system. So ini nga system, ini nga information system amo gyap ini an online reporting system nga diretso makikita ha provincial office, regional office, and finally HDA central office. Ini gyapon nga online ini nga information system amo ini ang paggamit ini nga information system amo ini igbabalidate nga nag-approve anay ha provincial level then to be sent ngadto ha regional office nga igbalidate gyapon ha regional office nga approve gihap anay han regional office nga igpo-forward ngadto ha DA central office. Kung ma-approve na han DA central office amo iton nga data unofficial ngan final. Dida mabasi paghimuhan RRP or Rehab and Recovery Plan to be submitted for possible funding. Ini nga system gyapon, ini nga DRM information system or DRMIS amo ini an kompleto nga detalyado nga mga informasyon sugadhan ngaranhan farmers, affected farmers, nga nan iya profile kung member ba ya RSBSA, nganhin ngaranhan affected nga location, lugar, area, hectarage, and municipality, and bisan ang barangay. Ngaran gihapon han crops or ano nga commodity, and stage gihapon han tanom, kung hahain na hiya, kung ada pala baha planting, or adto vegetative na ba, or adto na ba hiya ha, sinisiring harvesting stage. And then, hini nga DRRMIS, ada gihapon an record nga type of animals, ano nga animals, production loss, description of damage, name han ngaranan mga pasilidades, nganin type of damage, ano nga klase nga damage, either ba ito partial or totally damage. Kantidad liwat in peso value, pero ba talaga ang production loss in peso value, and then ang inventory before calamity, and then the production cost, nganhin ang farm gate price. Pwede gyapon ini magamit para ha current calamities, ngan historical data. Ang damages and losses ang unang kalamidad para maging maupay, ang hulagway han pagdeterminar, han damage and losses ngan pag-final han reporting system han current nga damages and losses nga may ada current nga calamities. Tungod kay online ini, pwede makita nga basihanan para planning purposes, han prevention and mitigation and preparedness. Online system. So meaning, makikita ini naton kung ano talaga ang para naton makita or madeterminar naton ano ang maupay nga plano naton hit mga tidaraon nga mga kalamidad or mga tidaraon nga mga damages and losses pag-determine. Madodocument liwat ang kompleto nga profile han farmers basehan iya registration ha RSBSA or Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ngan makikita ang mga ayuda nga nakuha na han mga farmers nga naapektuhan han una pa nga mga kalamidad. Ang objectives, ang panuyuanan hini nga DRRMIS amuin kay ano nga gin-establish para ma-digitalize ang proseso
workflow ngan function nga amo la ini an central portal para maka-generate han mga reports, han mga damages and losses hiton nga kalamidad ngan an mga apektado nga mga parag-uma. Meaning han digitalize iton nga ni nga madali ya makita in software nga reports diri ya hard copy. So makikita bisan diin kay kung naman kita yan na modernize na kita, modern technology. So online mga makikita ito bisan na cellphone, makikita ito tanan naman nga mga mostly diri man tanan pero mostly may mga cellphone makikita ito dida. So makukuha liwat ang real time damages and losses ha mga apektado nga lugar ngan farmers tungod present calamity. So madidetermine naton mababalidit naton ang mga report ng pag-asa nga pera kung ano to talaga ang damages kung hahain ito banda tungod mga reports iton nga mga munisipyo kundi iton ang mga kalamidad nga na apektuhan. So magiging centralized reporting gyapon nini para rehab and recovery interventions para mga beneficiaries or adton dapat makakarawatan mga ayuda. Ang DRRMIS concern staff hiton dida nga DRRMIS kay nanglan endorse ito han mga chief executive halimbawa mayors, governors, regional directors as well as secretary. So ang data encoder nga data uploader ang magi-endorse iton ang mayor. Kay ini nga data encoder nga data uploader matikang ito didto ha munisipyo or didto ha city, local government units, MLGU or CLGUs. Ang data validator naman, ada iton ha provincial nganhin regional. So ang ma-endorse governor nganhin regional executive directors. So ang system administrator ato ini ha data DA central office ang mag-endorse ito niya nga ISO tatagan ni special order ang maghahatag iton amo ang DA secretary. Okay. So under my protocol naman at mga data encoders kahinanglan i-designate talaga yahan MLGU ngan ini nga mga data encoders hiyan makarawatan mga reports tikanghan mga nagkuhay mga data or information ha field sugadhan technician nganan tikang mga farmers mismo mga parag-uma nganan iba pa nga source of data. Igre-review anay ini niya bago niya ni i-encode. Kung may ada ba ini kompleto nga reports, ngan maupay ang ka-reports, eksakto, may da ba ini reliability, bangin nagpanunubra na ini, or bangin ito nga lugar, ininuray talaga dida, maagiihan, bagyo. Ngan, kikitaon ng data encoder, nga tama ang context sa report, diri fake news. Amo itong siring ko, bahin diri dida, naapektaran. Kung okay na, han pag-reviewhan encoder, amo pala iya pagsulod or pag-encode han mga data, didaha DRRMIS. Paka-encode niya, i-upload na itong report, ngadto hamay DRRMIS capture form templates. Ngan, paka-upload na niya itong iya ito i-send na, i-forward nga to
through online ito niya, online platform, ngadto ha, provincial office. Pero kung mali, diri ito dapat niya i-endorse pa. Ang provincial office, kung makarawat liwat niya iton, i-review liwat niya or i-validate niya, pero kung may ada sayop or mali, ibabalik talaga niya ito ha mga data encoder or data uploader. So, pero para maayos ito. Pero kung okay na, i-forward liwat han provincial office ngadto ha regional office. So, ha regional office, i-validate liwat ito nga report, ngan i-review, ngan i-approve. Kung okay na hiya, ipo-forward ito ngadto ha DA Central Office. So, ang Central Office liwat, kikitaon lat niya kung okay ba, i-review gap niya, kung okay na, i-approve ito niya. Kung tama na ito, magiging official na ito yanganhin final. Pero kung diri, ibabalik talaga ha regional office, ang central, tapos ang regional office, ibabalik lat ito ha provincial, ang provincial ibabalik lat ito ngadto na munisipyo. Ang DRRMIS, magkakamay-ada hin mga reports. So, gadhan, reports for action. Ini nga reports for action, amoy na sinisaring ko kanina nga, kung ang encoders mali ang iya reports, nga in-submit niya ha region, kaya lang mag-take action niya nga iya iton incorrect. Or ang encoders, diriliwat tama, ang iya nakuha nga reports tikanghan source niya, ha technician or ha mga farmers, ibabalik lang ito niya ngadto. So, ang ngaran nito, report for action. Another nga report sa DRRMIS, amon endorsed reports. Ini nga endorsed reports, tanan nga na-upload, ha encoder, min-upload it niya, kasi submit niya nga to validators, nga waray pa ma-approve, amo ang makikita ha panel. So, an endorsed report, makikita ito dito ha panel, nga may da dito pending nga endorse. Pero kung ma-approve na ito nga yung endorse, mapapara na ito dito nga endorse report. Imbis, makikita na ito ha, another na liwat nga report, amo sinisira nga approve reports. Tanan nga mga reports nga na-approve, han central office, amo in makikita ha panel. So, halimbawa, ang endorse han provincial nga regional, na-approve na han central office, makikita dito nga dapat ma-approve. Kung in-approvean na ito dito, makikita na nga okay na iya. Pero, may ada case-to-case basis, may daliwat mga reports nga disapprove han central office. So, kung disapprove, makikita liwat dito nga dapat ibabalik lat niya. May remarks talaga ito nga ibabalik talaga ngadto na ha regional, provincial, nga niya municipal. Pero kung approve na, official na ito ngayon final. May dalit kita sinisiri nga reports generation. Ang reports generation, pwede ang DA region nga DA Central Office gamiton base ang pangangailangan nga report. So, ganhan dala reports nga damage report summary. So, ini nga reports generation, actually nakuha na kita para pagplano hand rehab and recovery plan para for possible funding ha QRF nga interim fund. May daliwat makukuha lot nato nga reports ang map view. Ang map view naman diri ni matrix pero pinaginin mapa. Makikita naton, madi-display dito kay ipa-plot ang mga
data o report data dito may mapa. Sugad kung hain ang affected areas, nganhan kung ano itong calamity, kung anong crops, nga number of farmers, nga number of hectareage. So, kailangan eksakto kay magmamali kita kung nagpapanunubra kay malaos daw kita mapa. Kung diri apektado ngayon, mamamali kita kay may pag-asa. Kailangan tama nga mga reports. Another is template link. Ang template link naman, makikita ito dito sa DRRMIS, i-click mo lang ito nga link para i-redirect ka ito nga blanco nga template para dito na ang pag-encode han mga damages and losses nga nakuha naton, nakuhaan mga encoder nga ng mga uploader. At ito ha template link. Amo ito ang mga capture form template. So another, kailangan training hini para hands-on nga pag-aradman kay ang detalyado kailangan actual practice. Actually, tungod kay system manggod ini, magmali nga ni ang aton pagpindot or pag-input or whatever, talaga diri ito ma-work out. So, kailangan face-to-face ini nga training, nga tutok talaga ang training hini, nga may da ini hands-on, may da ini mga workshop. So, ini nga ako niya naging susumat, pahapyaw la ini, pero kailangan talaga inihin face-to-face nga training. So, amo ini ang DRRMIS nga template or ginagamit pag himo naton mga reports kung mag-aaro kita mga possible funding ha Department of Agriculture. Kay usay ni nga portal nga madiretso ini nga ha di central office kadagmitan. So amula ini na kun masisiring ngan salamat ngan mao pay nga aga ha iyo nga tanan. Oras naton mga ka-agree. 21 minutos na la nagpapabilin antis mag-alasay san aga. And mga salamat sa aton resource person, Engineer Maria Luisa Capili, DRRM Focal sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Hindi naton hebaruan ang tupiko DRRM Information System. And yes, mga ka-agreno, nakita natin kung gaano ba kaimportante ang disaster risk reduction and management sa aton panginabuhi. So nano ba naton pinaka-importante nga nahibaruan yan ang aga? Una, kinahanglan mag-andam, diri maghulat nga maapektuhan. Kung maaram kita nga may dara nga kalamidad, kinahanglan magsiguro kita nga may mga safety measures para sa aton mga uma. Ikaduha, importante ang DRRM Information System. Gamit ini, magkakamiada kita sin tamang impormasyon base makahimo sin sakto nga desisyon sa pag-ataman san pag-uma. And ikatulo, mga ka-agree, may da suporta ang gobyerno para sa mga parag-uma. May da ng mga teknolohiya ng disaster risk reduction programs nga mabulig sa panginabuhi. So mga ka-agrano, mag-andam kita nga mahibaro kita gamiton naton ini nga tupiko ini nga knowledge nga aton nahibaroan para yan nga aga. Oras naton 10:09 minutos na la nagpapabilin antis mag-alasay san aga, kita mabalik ka humanlasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM.
Malaki ang pasasalamat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nagkakaisa nilang layunin na isulong ang eco-zones na panghikayat sa strategic industries at productivity-enhancing investments sa labas ng metropolitan areas. At para pasiglahin lalo ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang planong pag-aproba sa 30 new eco-zones ngayong 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Ayon nga sa pag-aaral ng PSA, although they started with only with yung top 10 richest areas, cities, municipalities outside of Metro Manila, doon sa top 10 na pinakita nila, yung 1 to 9 LGUs are all hosting economic zones. We can see a direct correlation. The bigger the number of eco zones being hosted by an LGU, we can see din yung higher level of progress. Ang mga bagong eco zones na ito ay matatagpuan sa Calabarzon, Region 3, Cebu at Mindanao. Libu-libong trabaho ang inaasahang idudulot nito sa lokal na komunidad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Araneta Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. Matagumpay na nilagdaan ng Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amerika ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. Bukod sa target na free Wi-Fi for 40 million Filipinos by 2028, na patuloy na tataas ang broadband ranking ng Pilipinas sa mundo. Sa broadband ng masa, may pag-asa. Sa pamamagitan ng 2023 to 2028 National Tourism Development Plan o NTDP, ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na gawing Asia's tourism powerhouse ang Pilipinas. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. Maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras natin mga ka-agri. 15 minutos na laan nagpapabilin antis mag-alasay san aga. And para sa katukiban sa aton mga agri updates. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Doblehan ng utang, Department of Agriculture, ginkalambag nga dugangon ang loan para sa mga parag-uma ug parap pangisda. Waray na igo ang 20,000 pesos loan. Ginpapadoble ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang maximum loanable amount sa ilarom sa Survival and Recovery Sure Assistance Program sa Department of Agriculture para mas dako ang mabulig sa mga parag-uma ngan para pangisda nga apektado sa kalamidad.
50,000 pesos na ang ginrekomenda nga utang imbis nga 25,000 pesos tungod sa padayon nga pagmahal sa liso, abono ngan gamit sa uma ngan dagat. Sumala kan representatively kada tuig ginaantos sa mga parauma ngan para pangisda an bagyo, baha ngan kathuraw nga nagrurubat san irap panginabuhi. Ginpahinumdum niya nga Ensure program waray interest, waray collateral ngan babaydan sa sulod sin tulo ka tuig para mabuligan ang mga apektado nga makabawi. Pahayag nili nga kinahanglan mas dako ang bulig sa mga parag-umangan para pangisda kay waray klaro ang panahon. Kung dodoblehon ang loanable amount, mas dako ang tsansa nga otro makatindog. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Presyo sa humay, ginbabantayan. Mga parag-uma, proteheran. Peligro nga mabarat ang humay, ginsisiguro ni House Committee on Agriculture and Food Chair Mark Enverga nga patas ang kita sa mga parauma sa tiarabot nga anihan. May reklamo nga tikang 14 pesos, tubtub 18 pesos kada kilo la ang napapalit sa mga parauma sa irap palay sa naglabay nga anihan. Pero sumala sa Philippine Statistics Authority, PSA, ada sa 20 pesos and 69 centavos kada kilo na ang farm gate price sa palay sa Enero 2025. Iginduduso ni Enverga nga magkamay-ada sa Real-Time Digital Price Monitoring System ang DA ngan NFA para klaro ngan diretsahan ang presyo sa humay sa merkado. Pahayag pa ni Enverga, kinahanglan mas damo ang paliton sa NFA tikang sa mga lokal nga parauma para diri madiktahan sa traders ang presyo. Kung may kompetisyon sa pagpalit, sigurado ang kita sa mga parauma. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Sa katapusan nga agri-update, $1 billion agro loan sa World Bank masisilyuhan na sa maabot bulan Hulyo. Mas dako nga suporta para sa mga parauma. Nagpulong ang Department of Agriculture ng World Bank para sa $1 billion Philippine Sustainable Agricultural Transformation PSAT loan. Target permahanan kontrata sa maabot Hulyo kadungan sa SONA ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. naglalansar sa Agosto ang 5 katuig nga programa. Tinguha sa PSAT nga mapakusog ang sektor sa agrikultura ngan pangisdaan samtang ginsisiguro ang epektibo nga paggasto sa gobyerno. Sumala kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas marigon nga suporta ini para sa mga paraumangan para pangisda, labi na sa pagpadukwag sa agrikultura sa Pilipinas. Dugang pa, natukib gihapon ang $15 million TASAT grant tikang sa United Kingdom para sa teknikal nga suporta sa proyekto. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Weather! Ngan update naman kita mga ka-agri sa kamutangan sa aton panahon para yun na adlaw Miyerkules, Marso 5, 2025. Adi si Ma'am Rhea Torres, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton scene updates. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, March 5, 2025. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies. Ito po yung mainit at maalinsahang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at nakakaapekto po siya sa buong bansa. Although kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, ay mamamataan pa rin po natin itong mga kumpul na kaulapan more on dito po sa may southern portion ng Mindanao. So dahil po sa epekto ng easterlies, maaring maranasan pa rin yung mga pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, patuloy pa rin po ang maaliwalas at mainit na panahon ngayong araw sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kung may mga pag-ulan man, ay mga panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi.
Wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Air Responsibility at sa mga susunod na araw ay inaasahan po natin na unti-unti po ulit magpaparamdam itong northeast monsoon o hanging amihan, ngunit inaasahan po natin na makakaapekto lamang po siya dito sa may bahagi ng northern Luzon. So magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa na may mga posibilidad ng mga isolated thunderstorms pagdating sa hapon o sa gabi. Para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, dito po sa Luzon, patuloy pa rin ang mainit at maaliwalas na panahon, especially pagdating ng tanghali at may mga posibilidad lamang ng mga panandaliang pagbuhos ng ulan dulot ng mga isolated thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon, sa lawag po ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius, 32 degrees Celsius maximum temperature sinaasahan ngayong araw dito sa Tugigaraw, at agwat naman ng temperatura sa Baguio ay maglalaro mula 17 hanggang 25 degrees Celsius. For Metro Manila area, 34 degrees Celsius maximum temperatures po inaasahan natin. Sa Tagaytay at sa Legazpi ay maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon for Palawan, Visayas, pati na rin po sa Mindanao. Gaya po nakita natin sa ating latest satellite animation kanina, yung katimugang bahagi or southern portion ng Mindanao ay posible pa rin makakaranas ng mga pag-ulan dulot po ng epekto nitong easterly. So for areas po ng Davao Oriental, Davao de Oro, sa Sarangani, pati na rin po dito sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan po natin ang mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ngayong araw. Samantalang for Palawan, Visayas, and for the rest of Mindanao, magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, liban na lamang yung mga posibilidad ng mga isolated thunderstorms pagdating sa hapon o sa gabi, especially po for the rest of Mindanao ngayong araw. Temperature forecast naman para sa mga piling syudad for Palawan and Visayas. Agwat po ng temperatura sa Kalayaan Islands, maglalaro mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, 26 to 32 naman para sa Puerto Princesa. At dito naman po sa Visayas for Iloilo, maximum temperatures po natin maaaring umabot ng 33 degrees Celsius, 31 degrees Celsius for Metro Cebu, at sa Tacloban naman ay maaaring maglaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. For Mindanao area naman po para sa Zamboanga at Metro Davao, yung temperatura po natin maaaring umabot ng 33 degrees Celsius, at para sa Cagayan de Oro, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Kahapon ito po yung mga areas kung saan naitala yung pinakamataas na mga recorded heat indices. Mostly dito po sa may Bicol region at pati na rin po sa may area ng Mimaropa. For Metro Manila, yung naitala pong highest heat or yung heat index ay umabot ng 38 degrees Celsius, at yung pinakamataas naman ay naitala naman sa San Jose Occidental, Mindoro, pati na rin sa Pili, Camarines Sur na umabot ng 43 degrees Celsius. At yung kasunod po niya dito sa mga ilang syudad o ilang probinsya ng Bicol Region, dyan po si Legazpi City, Albay, pati na rin po si Virac at Tanduanes. Yung heat indices po ay na-record sa 42 degrees Celsius. Samantalang ngayong araw naman po, ayon sa ating forecast, for Metro Manila area, yung heat index po natin maaaring umabot ng 39 degrees Celsius, at panahon po sa pinakamataas na maaaring maitala ngayong araw sa buong bansa, same areas lamang po, 43 degrees Celsius heat indices maaaring maranasan sa Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes, pati na rin sa Pili, Camarines Sur, at 42 degrees Celsius heat index naman ang maaaring maitala sa San Jose Occidental, Mindoro. Kaya doble ingat po sa ating mga kabayan, magbaon po tayo ng payong kung lalabas po tayo ng ating mga bahay, at manatili po tayong hydrated ngayong araw. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pa rin makakapalaot ang mga kababayan natin na may mga maliit na sakyang pandagat. Although asahan pa rin po natin ang moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa may silangang dagat baybayin ng Visayas at Mindanao. Maaaring maranasan pa rin ang moderate to rough seas dyan po sa nasabing areas. Sunrise po natin ngayong araw ay 6:11 a.m. at sunset naman ay 6:05 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
Damang salamat, Ma'am Rhea Torres, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton scene updates. Oras naton mga ka-agri. 4 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alasay san aga. That's all for today. Otro damang salamat sa inyo pagpamati ngan pagtambong sa aton programa and aton bation sin maupay nga aga aton mga nagkikita sa aton Facebook Live. Good morning Rofilo Guillamon, Franz Navarrete Probe. Good morning Ramonita. And syempre, ako makalimot pag-like and follow sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, ug sa magsubaybay sa aton YouTube channel. Ngan mamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Kaupod naton sa Master Control, sila BOS Luis Halalon, ngan Engineer. Ngan Israel Taro, ngan sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako naman ang iyo nakaupod Charmaine Perito. And padayon gihapon kita nga mag-urugpod buwas naman nga adlaw Huwebes, Marso 6, 2025, tikang alas 5, kutob alas 6 san aga. Sa lain na liwat nga edisyon san aton programa. Masunod na ang programa Morning Report. Maiton mga ka-RP, stay safe, productive, and always inspired. Iniyan aton programa, Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.